O sa Caloocan, sinong nananalo? Hindi ko pa po alam. Ito mga kababayan, pag-usapan natin itong dalawang manok muna ni Sarah, si Bato at si Bongo. Oh, pasok, 'di ba? Sige, magbunyi kayo. Sige, magsaya kayo. Oh, sige, magtatalon-talon kayo. Hindi Quezon City tatalon ha. Oh, sige, tumalon kayo. Tumambling kayo. Magpa-fireworks kayo, magpalitson kayo. Sige pa, tuloy nyo. Sige, party-party. Pagdating ng ICC, good luck. Walang saysay yung number 1 at number 3 ni Sara na kandidato pagka-senador, si Bato at si Bongo, pagpasok ng ICC. Ito na. Alam nyo, sa totoo lang, speaking of Trillanes talo daw sa Caloocan. Ito lang masasabi ko sa inyo. Si Trillanes, manalo matalo, para sa akin, panalo pa rin. Bakit? Hindi kayang pantayan ni sino mang political mayor ng Caloocan ang ginawang kabayanihan ni Trillanes na maipakulong mo ang pinakamalaking mafia sa Pilipinas. Na walang iba, si Rodrigo Roa Duterte. Kahit hindi manalo si Trillanes, para sa akin, wala pang nakagawa katulad sa kanyang nagawa. Di ba? Hindi man siya panalo ngayon kasi hindi pa totoong result yan. Para sa akin, panalo na siya. Bakit? Ngayon lang bang eleksyon? Pwede siyang tumakbo sa sunod eleksyon. Hindi man siya manalo sa Caloocan. Pero, panalong-panalo siya sa ginawa niya. Hindi, di ba? Hindi mabubura, hindi mapapalitan, hindi mawawala sa isipan ng kahit ninuman sa history ng ating bansa. Hindi ninyo kayang burahin, hindi ninyo kayang manipulahin kung ano ang nasabi at nagawa ni Trillanes para sa ating bansa. Walang politiko na katulad sa nagawa ni Trillanes na kaya mong ipakulong hindi sa lupang sinilangan, kundi sa lupa ng mga banyaga na ipakulong mo ang number 1 mong kalaban na si Digong Gonggong. Yeah? Sabi ko sa inyo mga kababayan, malaking achievement. Hindi mo na kailangan na pumasok pa dyan eh. Para sa akin, manalo matalo si Trillanes, para sa akin. Higit pa sa 3 taong paninilbihan yung ginawa ni Trillanes. Biruin nyo. 7 taon tiniis, inantay at pinagpaguran para lang mapakulong ang demonyo, buang, may saltik, protector ng adik na ngayon ay mabubulok na sa dahig sa Netherlands. Kaya, hindi makakalimutan ng tao yan. Kaya, hindi makakalimutan ng tao. Bakit? Kung hindi manalo si Trillanes, mapapagod ba siya? Hindi. Pahinga muna. Yung achievement niya, walang makaka-achieve niyan, walang nakakagaya. Sunod eleksyon, bumalik ka, ipakita mo ulit na halos, ito mga kababayan, ganito lang yan. Kumpara sa akin, hindi man manalo si Trillanes sa Caloocan, isa lang masasabi ko, hindi man siya maging mayor, pero yung mga kalaban niya, mauubos namang mawawala. Diba? Mauubos na mawawala. Bakit? Nauna si Digong, susunod si Sara, susunod si Bato, susunod si Bongo. And the rest. Yan ang totoo. Sabi ni Miss Lidicha, Sir Kent, may saltik sa live nyo. Sino ba yan? Akbayan po nangunguna sa party list. Sabi ni Teardrops. Diba? Tapos pinapakalat nila. Bayan muna, nawawala daw. Eto sabi. Sabi ni Boss Bonifacio Official, 80-80 ka, kyaw-kyaw, talo na nga.
Wala nga akong pakialam kung manalo o matalo. Kasi para sa akin, higit pa sa pagiging mayor ang nagawa ni Trillanes. Alam mo, Noel Intong, pangit ng apelyido mo, wag ka na magkalat. Pangit ng apelyido mo, Intong. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kahit hindi man mananalo si Trillanes, isa lang masasabi ko, hindi kayang gampanan at hindi kayang lagpasan ni Along yung nagawa ni Trillanes. Di ba? Pinakamalakas, sabi? Pinalakas mo lang loob mo, talo na amo mo. Sino ba amo ko? May amo ba ako dito? Wala akong amo, ako yung amo sarili ko. Ba't ko papalakasin yung loob ko? Wala akong amo. 58% pa lang ang kaluukan. Sabi ko nga sa inyo, manalo man si Along, wala namang achievement yan. Si Trillanes, manalo matalo, ang achievement niya, hindi kaya ni Along yung ipakulong ang kapwa niya. Adik. Yeah. Dito tayo mga kababayan. Dito tayo kay Bongo at kay Bato. Bato at Bongo. Alam mo si Aimee, sabi ko sa inyo, 5 manok ni Sara pasok. 5 pasok. Yung 2 tagilid. Susunod kay Digong yan. Yung isang Aimee 50-50. Ayan si Camille na lang. At si Marcoleta ang natira. Good luck. Diba? Ano ba yan? Di na tayo natuto. Kaya nga, bababa. Kakamping magbunyi. Kaya nga, actually sa kakamping, congratulations kay Kiko at kay Bam. Sabi ko nga sa inyo sa alyansa ni BBM, 2-3 lang iboboto ko dyan. Dagdag ko na lang si Kiko at si Bam. Pang-5. Diba? Hindi man ako nagkakamali. Hindi rin ako nagkakaano sa pagsabi. Much better pang iboto ninyo yung mga senador na liberal. Kasi yun yung may mga nagagawa. Diyos ko. May napanood akong vlogger kanina, mga kababayan, ang sabi, dinaya tayo. Dinaya talaga tayo, mga kababayan. Sabi ko naman, paano kayo dinaya? Hindi daw napasok si Vic Rodriguez, hindi daw napasok si Jimmy Bundok, hindi daw napasok si Ipe. Sabi ko, ano ka? Nagjo-joke? Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang tanging mapapasok lang sa buto dyan ay yung may mga ginagawa. Paano mo ipapasok si Vic Rodriguez? Paano mo ipasok si Jimmy Bundok? Paano mo ipasok si Ipe? Ano bang mga gagawa niyan? Buti pa nga si Willie Rebillame tutusin niya, kawawa si Manny Pacquiao. Tignan si Manny Pacquiao, ultimong lalawigan niya. Mas, di ba? Ultimo lalawigan niya, pinagpalit kay Marcoleta. Dapat si Marcoleta na congressman ng Sarangani. Pacquiao, wag ka na tumakbo, mag-business ka na lang. Tapos mahalan mo presyo nang mahirapan silang bumili. Di ba, Ma'am Aimee? Shasat? Kaya sabi ko nga kay Manny Pacquiao, wag ka na mag-congressman, wag ka na mag-senador, mag-business ka na lang, tapos mahalin mo lahat ng paninda mo nang mahirapan bumili yung mga nasasakupan mo dyan. Sabi ni Mama Maria, Palisok, sad din kay Sentre. Wag muna kayong mauna, antayin yung resulta. Tsaka na kayong masad kapag lumabas na yung resulta. Wala pa antayin natin. Hindi pa lumabas. Imposibleng makapasok ang Tsekwa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tamos. Tapos na yung ni Aimee. Drama. Tapos eleksyon yan, wala na yung drama ni Aimee, magugulat ka dyan. Blood is thicker than water. Nako, tigil-tigilan nyo nga ako. Ngayon lang ganyan si Aimee, malasakit kay Digong kasi eleksyon. Tapos eleksyon yan. Ano pa yan? 13-14 pa yan. Yung final result. Alam nyo kung bakit magulo sa Mindanao. Unofficial counting pa lang yan. Magulat nga kayo kay BBM nung nakarang election 2016. Kung naalala ninyo, BBM at Mama Leni.
Di ba lamang na lamang si BBM, pagkagulat kapag umaga, panalo si Mama Leni. Sabi ko nga sa inyo, mga senador ni Sara Duterte, pasok na ang 5, pero tagilid ang 2. Sino ba yung 2? Si Bongo at si Bato. Ito yung pag-uusapan natin ha, mga kababayan. Dito tayo kay Bongo. Ito ha, Bongo. Bato. Kita nyo naman sa result na si Bato, si Bongo, pasok sa Magic 5. Ang problema kasi dyan mga kababayan, napasok ka nga. Pasok ka nga. Silang 2. Ang problema, may ICC naman na paparating. Baka nakalimutan ninyo mga kababayan. Huwag kayong maagang magbunyi. Kasi, mangyari dyan, senador lang po sila. Wala po silang immunity na katulad sa presidente na hindi sila pwedeng hulihin at kasuhan. Kahit sabihin yung may immunity yan sa Senado, kapag nandyan na, naglabas na ng warrant, mawawala pa rin yan. Yeah.